Hello Kathleen fans! Magbunyi ha dahil super exciting ito. So another movie scoop ito ng meeting no ng GMA executives at ABS-CBN executives mga kasombreros. And by the way, ang mga items natin, si Ma'am Catherine, nasa kama siya dito tapos parang sila ni Ma'am Lixine at saka ni Baby QQ. Tapos another endorsement, no? Another brand mga kasombreros added sa sa mga endorsements ni Ma'am Catherine. Tapos si Coach Mauro at saka si Maymay, si Ma'am Kat ay spotted no na nag-jogging. So ito no, at saka may iba pa mga kasombreros. So unahin natin to. So nag-post kahapon. So another angle ito mga kasombreros ha. 'Di ba nung nakaraan ay parang nasa mesa sila mga kasombreros. So ang caption dito ay ABS-CBN GMA executives meet with Liza Marcos for exciting project. So confirm nga no na meron silang project na gagawin mga kasombreros, and marami ang mga dito. Marami ang talagang nag-expect na Kathleen ito mga kasombreros, kasi sila lang naman ang walang iba na dinaluhan si Ma'am Liza Marcos na movie na masasabi natin na blockbuster no. Syempre highest grossing Filipino film of all time mga kasombreros, ang Love Again. So ito talaga exciting no. Although yung mga caption na iba dito ay nakakatawa, pero tayo po ay nag-expect talaga no na Kathleen ang bubuin nilang project mga kasombreros. Para sa Kathleen, ang buuin nilang project mga kasombreros, kasi nga gaya na na-mention natin nakaraan ay si Ma'am Liza Marcos ay ma-attend dati sa Hello Love Again block screening mga kasombreros para sa mga VIPs. So kasama ang ibang mga senators and politicians mga kasombreros no, kung kaya siya tinawag na VIP. So yun po no, talagang we're hoping, praying and positive mga kasombreros na si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden mga kasombreros ang gagawa ng bagong project na ito na very exciting. And then ito, so spotted no si parang alam ko na yung ginagawa ng Kathleen dito. Yung sapatos ni Ma'am Catherine no, parang yun yung regalo ni Sir Alden mga kasombreros. So talagang hindi lang sila nagpapa-picture sa isang frame, pero alam ko talagang dalawang ito ay kahapon, by the way ito no. So kakapost lang kahapon, night run sa gabi. So ito po ay Team Panatag po. Alam natin na nag-uusap ang dalawang ito, si Ma'am Catherine at Sir Alden. Siyempre isang coach lang sila, tapos si Maymay si Maymay dito ang kulit. So spotted sila mga kasombreros no, and bihirang-bihira na mag-post ito sila. Pero ito po no, si Coach Mauro na coach din po ni Sir Alden Richards. So baka nag-usap sila na wag lang, hindi na tayo mag-picture no, pero natin sa private mga kasombreros. And then ito no, congratulations kay number 1 endorser sa female category, si Ma'am Catherine mga kasombreros, kasi added na naman sa kanyang listahan ng mga endorsements mga kasombreros ay itong Betadine no ng Fresh Bliss mga kasombreros. So grabe no, talagang pinagpapala siya. Yata yung tinagurian dito kasi nag-post ng isang admin din. Sabi dito, Catherine Bernardo is the queen of endorsements mga kasombreros. So although marami sila dito, pero syempre siya ang pinaka main or pinaka-pinuno na mga pinaka-pinuno sa endorsements sa endorsement na ito mga kasombreros. So Betadine siya. So grabe no, may Zion, may TNT, ang dami mga kasombreros, may Uratex, may Landers, ang dami no. May Alpha, may Nutrichunks and so on mga kasombreros, may Cream Silk. So ang dami, talagang siya ang number 1 na endorser ngayon sa female category mga kasombreros. And syempre sa male category sa mga artista, si Sir Alden ang number 1 na endorser mga kasombreros. So ganun dapat no, ang katapat ng box office queen ay ang box office ang katapat ng bilyonaryo ay isa ring bilyonarya. Ang katapat ng isang top 1 endorser na babae ay ang katapat ng top 1 endorser na lalaki. Ganun dapat. Magagalit na naman sa akin yung mga iba. Pero hayaan natin. So doon lang tayo sa totoo. So ito, si Ma'am Catherine, no? Parang siya, nasa bahay siya mga kasombreros, tapos nakahiga and then nagta-tablet.
Tapos sa gilid naman niya ay sina Baby QQ at saka Ma'am Lexin. Si Baby QQ talagang malaki, unti-unti na siyang lumalaki, no? Ang bilis lang ng panahon talaga. So, relax mode si phenomenal box office queen, mga kasombreros. So, may tinitingnan siya sa tablet, mga kasombreros, no? Baka yung mga post at mga agenda niya, or baka si Tisoy ang kanyang si Tisoy ang kanyang ano. So, hindi ko alam kung sino nag-post nito. Hindi ko kasi ma-search yung isang kapatid ni Ma'am Catherine. Yung nag-search ko lang sa Instagram ay si Ma'am Kay, tapos si Mami Min, tapos siya, of course, na Sir Alden, si Sir John Valle, at saka yung iba niyang glam team, mga kasombreros. Yung iba niyang kapatid, hindi ko ma-search sa sa Instagram, mga kasombreros. So, pero ito, no, salamat sa nag-post dito. Kagabi ito, mga kasombreros. Relax mode si phenomenal box office queen. And then ito, sobrang kulit kasi pinagtabi. So ever since pala ay magkaibigan talaga at magkakilala ito si Sir Robbie, mga kasombreros, na Sir Robbie Domingo at saka si Sir Alden Richards. So 2011, grabe, no, 2011 tapos 2025 na. So yung friendship nila talagang, alam mo yung sobrang tagal na at sinubok na ng panahon, mga kasombrero. So itong 2025 nga nila. September 2011 yung friendship nila, nakasama sila sa picture. Tapos August 2025, sobrang kulit. Sobrang kulit. So ayun, satisfied na si Robbie. Sobrang kulit talaga ng dalawang. So alam niyo naman, no, kapag si Robbie ang dito tumutokso dito kaya Sir Alden. Para lang yung magtropa lang na nagtutuksuan sila, mga kasembreros. Yung normal lang na mga kanto-kanto na mga galawan at saka usapan at saka tuksuhan, mga kasembreros. So, gano'n. Parang tropa lang natin na para tukso. So, parang gano'n, mga kasembreros. And then ito, so, ang kulit nito kasi may isang fan dito na parang siguro fan siya ni Sir Alden sa pagbabike. Tapos ang caption niya dito ay parang parang grabe yung paghanga niya kaya Sir Alden. Tapos ang parang dito ang outfit, ang pagbibisikleta. Tapos kasi ang naka-caption dito sa kanyang ay yung sa Gmail sa Alden's first 100-kilometer ride. So parang na-inspire siya dun sa achievement ni Sir Alden, no? Alden Richards has achieved another milestone in his cycling journey on Instagram, the Asia's multimedia. So, yun, no? Talagang, Tapos siya naman, grabe ka, Alden, sabi niyang ganun dito. So, siguro inspired siya dun sa grabing layo ng pero natakbo kaya ni Sir Alden, mga kasembreros. Yung pinakauna niyang 100 km, actually 105 kilometers yun gaya na na-post natin nung nakaraan. Grabe, no? Talagang na-inspire din. Kasi marami rin mga mahilig sa bisikleta sa Pilipinas, no? Kung kaya yung mga siklista, yung mga guy din na passionate sa pagbabike, mga kasama, so na-inspire din sa kanya. Tapos yung napipiloto pa, di ba? Ang dami siyang na-inspire na kabataan kasi yung sa movie, no? Sa pelikula, of course, na talagang siya in demand and at the same time nagpo-produce ng sariling movie, and then siya mismo nagpapa-block screening at saka tumutulong sa mga local films, mga kasamers. Grabe, no? Talagang ito yung sasabi mo na multitasking na isang tao, at saka hindi lang multi-awarded kundi multitasking, versatile, na kahit na sa business, sa acting, sa producing, sa pagiging humble, sa pagiging kind, sa kaperahan, sa endorsements. Talagang masabi mo na sana all na lang talaga, mga kasambreros, or dapat all si Pops Alden. All in one talaga si multimedia superstar, Asia's multimedia star, mga kasambreros. Grabe, no? Talagang mapalad si Mrs. Fulkerson kapag ito ang kanyang parang dongyan lang talaga ang datingan dito, mga kasambreros, ng Kathleen soon, no? Kapag sila po ang magkakatuluyan, and praying and hoping to that, mga kasambreros. So, yun po. Talagang marami siyang natatouch at na-inspire na tao outside the showbiz industry, na kahit yung mga fans, yung mga tao na hindi niya kilala, of course, no? Pero na-inspire sa kanyang mga ginagawa na yung mga adhikain niya sa buhay, yung mga goals niya sa buhay, mga kasambreros.
Alright, sinatch sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 20, 2025, no? Daming 20. 2025, tapos Wednesday na po mga kasumas. Grabe ang bilis ng panahon. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombrero. Sana po ay pakinggan natin ang title, Malinis ang Kamay. Psalms 24 verse 4, He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Ito mga kasombreros ay napaka-profound po nito, napakalalim na verse na nagsispeak about directly sa ating puso at ang ating kamay mga kasombreros. So, idol, po pwedeng itong yung mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan, mga kasombreros, yung mga hindi tunay na Diyos because there's only one God in heaven, the God of Moses, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. So apart from mga Diyos na hindi siya ang lumikha ng langit at ng lupa, hindi siya ang naipako sa krus at saka nabuhay muli sa ikatlong araw, ay hindi po iyon ang tunay na Diyos mga kasombreros. There's only one God mga kasombreros, no? So apart from the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, so yun po siya. So one God, three personas, medyo nakakalito siya pero parang ganun siya mga kasombreros, no? Si God the Father, si God the Son, Jesus Christ, tapos God the Holy Spirit, so ganun po siya. Pero dito po sa ating pong topic or sa verse na ito ay ito po ay tumutukoy sa mga taong pleasing sa harapan ng Panginoon. Kung ating kasing titingnan yung buong chapter ng Psalms 24, ay sila yung mga tao na kumapa-pleasing sa harapan ng Panginoon at saka nakakalapit sa kanya mga kasombreros. Kasi sa verse 3, sinasabi nito, who may ascend into the hill of the Lord or may stand in His holy place. So sila yung mga taong may puro at saka dalisay na puso mga kasombreros at saka yung mga taong hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. At yung kabuuan nito, yung mga righteous na tao, may pananampalataya at gumagawa ng tama sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. When we read this verse, we come to understand that having clean hands and a pure heart are essential qualities for those who wish to approach God. So to those who wanted to approach God mga kasombreros. Kasi parang ano lang yan parang ang Diyos, diba, sobrang banal niya. Grabing kadakilaan, grabing glory, pa yung kabanalan niya, hindi kayang i-measure kasi nga siya yung tuburan, siya yung spring, siya yung source ng kabanalan mga kasombreros ng mga tao and then ng mga na kahit na sino mang nilang mga kaso, especially yung kanyang children. So siya po ang ang spring, siya yung eternal na source mga kasombreros ng kabanalan, ng pag-ibig, ng pag-asa, ng pananampalataya, etc. etc. So ito po ay mahalaga na tayo ay parang pupunta ka sa party for example or pupunta ka sa isang pagtitipon, so dapat mabango ka, di ba? Hindi ka mabaho mga kasombreros. So parang ganoon din, no? Hindi man literal na mabaho kasi kahit na tayo po ay yung ating kamay ay literal na madumi, kung ang puso naman natin ay malinis at saka hindi tayo gumagawa ng masama mga kasombreros, ay pleasing pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. So parang binigyan niya ng opportunity, binigyan ni Lord ng chance na makalapit sa Kanya, no? At saka makatira sa Kanyang kingdom mga kasombreros, yung mga taong may pusong dalisay. Ito yung mga hindi gumagawa ng masama, hindi nag-iisip ng kung ano-ano mga kasombreros. So ganun po siya. Clean hands symbolize actions that are righteous, nga na-mention natin, and devoid of wrongdoing. It suggests that our deeds matter and what we should strive to live in a way that reflects integrity. So on the other hand, having a pure heart points to the condition of our inner being, our thoughts, motives, and desires. This verse implies that spirituality isn't merely about outward behavior, but also about the inner state of our heart. So hindi lang siya physical mga kasombreros ang labanan, kundi yung laman ng ating puso, yung intentions at ang motibo ng ating puso mga kasombreros. So malinis na kamay, malinis na puso, ito po ay pleasing sa harapan ng ating Panginoon. This verse or the verse also mentions the dangers, yung panganib mga kasombreros of idolatry and falsehood. Yung idolatry, gaya na mention natin mga kasombreros, sila yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kumaga pa, hindi nila sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, kagaya na na-mention sa John 4:24 mga kasombreros, kasi ang Diyos po natin ay parang Espiritu.
parang ano siya, parang isang hangin. Hindi natin siya nakikita, pero we can feel His presence. We can feel His spirit, mga kasembreros. So, ganun po ang Diyos natin. So, yung mga tao kasi, di ba, kunwari, gagawa sila ng, kukuha sila ng kahoy, tapos hulmahin nila parang tao, tapos yun na yung luluhuran nila, mga kasembreros. Hindi nila alam na yung ibang parte ng kahoy ay pinanggatong. Kasi nga, parang retaso. Parang hindi siya kagamit-gamit. So, di ba parang nasaan yung point na bakit na sasambahin, mga luluhuran ang isang kahoy, mga kasembreros? And lifting up one's souls to an idol means giving our devotion to something or someone other than God. So, other than God. So, maliban sa Panginoon, maliban sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, kapag tayo po ay sumasamba sa ibang Diyos, ito yung sasabi dito, ay kasalanan po at saka galit na galit ang Panginoon. Kasi nga, di ba, ang pinakaunang commandment ng Panginoon ay huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So yun po ay malinaw na malinaw, mga kasembreros. Kung ang Diyos na sinasamba at niluluhuran natin ay hindi ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at saka ang Diyos na ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ng Israel, ay hindi po, no? Hindi po yan ang totoong Diyos. Together, these elements highlight a holistic approach to faith that encompasses both our external actions and our internal motivation. So, dalawa. Dapat combination din siya na yung motibo natin ay tama, tapos yung action natin tama. Kasi may mga taong tama ang kanilang or maganda ang kanilang motibo, pero mali ang actions. Or mali, parang wala sa timing ba? Parang ganun, mga kasembreros. So, kahit na tama ang ating motibo, tama ang ating desire, tama ang ating actions, pero mali ang ating, actions, mga kasembreros, ay hindi rin po tama. So may mga times din na mali yung actions natin, mali yung actions natin, tapos tama ang motibo. Mali rin po sa mga kasembreros. Parang 1 times negative 1 is equals negative 1, mga kasembreros. So ganun po siya. So kailangan nasa tamang timing. Kasi yung mga taong ganun, di ba? May mga situations tayo na tama naman yung intentions mo, no? Maganda ang intention, pero mali yung application, mali yung execution. And then may mga times naman na mali yung execution, kahit mali yung execution, ayun, parang ganun din siya, mga customers, no? Kahit tama yung execution, tapos mali namang intention, so mali rin po siya. So vice versa, mga kasembreros, kasi ang Diyos natin na nakita kung anong laman ng ating puso't isipan while we do. Kahit na kasi kahit na yung plano ay yung ginagawa ay pagtulong, pero ang motibo mo pala ay para makagain lang ng favor, or parang panlilin lang, ganun siya, mga kasembreros. So mali rin po siya. So having a pure heart reflects a sincere and genuine relationship with God. So, ganun po siya. So, yung ating puso, yung ating kamay, yung ating isipan, and so on and so on. So, overall package yan, mga kasembreros, dapat. It points out to our intentions, thoughts, and emotions. Jesus taught about the importance of the heart in Matthew 5:8. So, sabi niya dito sa Matthew 5:8, mga kasembreros, blessed are the pure in heart, for they shall see God. This purity allows us to draw closer to God and experience His experience. Or experience His presence. A pure heart means surrendering our sinful thoughts, desires, and practices to God, allowing Him to renew us from the inside out. We are called to guard our hearts as biblical wisdom, sabi niya, King Solomon, mga kasembreros, sa Proverbs 4:23. For everything we do flows from it. So, sa puso, mga kasembreros. So, napakahalaga actually nito, mga kasembreros, no? Na tayo po ay may matuwid na pamumuhay, kasi maraming tao ang successful sa kanilang career pero hindi naman successful at saka hindi pleasing sa spiritual aspect. Parati nating tatandaan ng tao po ay composed of many aspects. May mental, yung ating pag-iisip yon, yung financial, yung spiritual, lalong-lalo na. Ang tao hindi mabubuhay kung walang financial, of course, walang finances, walang pera. Tapos yung spiritual natin, which is mostly nanineglect ng tao. Tapos yung ating social, yung ating relationship sa ating pamilya, sa ating kaibigan, katrabaho, and so on. Tapos yung ating medical, no, physical natin, mga kasembreros. So yun po yung compositions ng tao. Hindi lamang pera ang kailangan ng tao. It's just one aspect, no? Kung one component lamang ang pera. Kasi ang tao, parang dun lang prati umiikot ang kanilang buhay, no? Trabaho, because they need money. Pero in fact, ang tao po ay composed ng 5, 6 aspects para mabuhay.
So hindi nanineglect lang talaga yung pagbibibliya, yung time sa Panginoon mga kasembreros na dapat ay yun ang priority natin. Kasi kapag maayos ang ating spiritual, nagiging loving tayo, nagiging caring tayo, nagiging humble. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon sa Biblia at sa kanyang salita at sa kanyang sa prayers natin mga kasembreros. Gagamit minsan ng Panginoon para ng ibang tao, kunwari kaibigan natin, pamilya natin, yung pastors natin, yung churchmates natin, na magpapayo sa atin na mali yan. So dapat sundin mga kasembreros, lalong-lalo na kapag nasa tama. Alright, so naman po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at malinis na kamay at puso sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa-tao. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.